Pasok na po ako. 8:10 na ngayon. Maaga ako dadating doon, mga wala pang 8:15. Kasi as in, napakalapit lang talaga nung ating pagtatrabahuhan. Hello mga mommies and daddies! Welcome nga po pala ulit sa YouTube channel po na ako na si Santi about this exciting life journey with autism spectrum disorder. Today po is si daddy muna ang bida at ngayon po is napaka-excited ko kasi ito yung first work at first day at work ko here in the UK. Later on siguro kwento ko sa inyo kung paano ako nag-apply at kung paano din ako natanggap dito sa trabaho ko dito sa UK. Yan, nagbabasa muna po ako ng aking sarili para pumasok at ang oras po natin ngayon is 6:30 in the morning pa lang naman. Yan. Tapos, nagbasta na rin na si Mami ng aking uniform na gagamitin. Ito yon. Bali, ito yung scrub suit tsaka yung aking slippers na gagamitin. Bali, yung Crocs na slippers. Pero meron kaming issue na slippers. Baka siguro mamaya ako makuha. Kasi kinuha pa lang yung size ko. At yung uniform ko, isang pair pa lang yan. Pero i-issuean ako ng 5 pair ng scrub suit na upper and 3 scrub suit na pants na lower pants naman. Yan. So si Mami na maghahatid kay Santi sa school, siya din ang susundo sa afternoon later on. At sobrang talagang hectic ng schedule ni Mami. At minsan nga syempre nakakahawa, tapos papasok pa ng night duty mamaya. Yan. So medyo doon ako nakakaroon ng anxiety tsaka nawo-worry ko sa kanya kasi kailangan syempre niya matulog pa rin ng maayos bago siya pumasok ng kanyang night duty. Ang matutulong ko na lang talaga kay Mami is nakaprepare na lahat ng kanilang food sa gabi pa lang para at least kung kakain sila, init lang ng init. Yan. So medyo si Mami ang magiging full time naman ngayon kay Santi kasi syempre sa morning wala ako, di ba? 8 hours din ako mawawala. Yan. So samahan niyo po ako sa aking first day at kwento ko sa inyo kung ano mga ginawa ko at kung ano nangyayari sa aking first day of work. Pasok na po ako. 8:10 na ngayon. Maaga ako dadating doon, mga wala pang 8:15. Kasi as in, napakalapit lang talaga nung ating pagtatrabahuhan. Konting lakad lang from dito sa bahay, which is napaka-advantage talaga. Yung dating clinic nila malayo. Kung na ano yung school ni Santi, lalagpas pa ako doon kung maglalakad ako. Mga isang ganong kalayo pa. Buti na lang na lipat na sila dito sa High Street. At malapit lang kung papasokan ni Daddy. At ngayon, first day natin, mag-orientation pa lang ako. Titignan ko at kung ano pa yung mga bibigay na muna nila sa aking task. Ngayon, nakapagpa-vaccine na tayo ng isang HEPA. Alam ko, 1 shot of vaccine or 2 shot of vaccine bago tayo pasok ng surgery o ng clinic na makapag-assist. Yung susunod kong shot is December 19 pa. At sasabihin ko rin sa kanila yan. Yan. So, mamaya na lang po ulit. At pasok mo na po si Daddy. Yan! Hello mga mommies and daddies! Nakauwi na po ako galing work at masaya po si Daddy kasi okay naman yung first day natin sa work. Medyo nakakapagod lang yung magbasa at saka mag-aral kasi ang unang pinagawa pala sa akin doon puro module, puro competency at syempre mag-aaral ka, babasahin mo, tapos after nung pag-aaral mo yung isang module, mag-e-exam ka sa huli, tsaka syempre kailangan ipapasa mo syempre yung exam. Yung passing grade niya kasi is 90%, kailangan at least 90% tama lagi yung masasagutan mo. Mabilis lang naman basahin, tsaka yung mga basa, yung mga text, mabilis lang naman. Ang matagal medyo is yung pagka nanood ka ng video kasi hindi mo ipindot yung next hanggat di mo natatapos yung video dun sa module eh. At kailangan talaga, yun nga, mapanood mo siya lahat bago ka go to the next part na nung module. So yun, marami akong natapos kanina. Isang buong A4 size na paper, siguro mga mga 20 rin siguro yun. Pero nakalahati ko na siya. Nagulat nga sa akin yung parang head nurse namin doon. Sabi niya, ang bilis mong matapos, ang bilis mong magawa. Kaya lang kasi mabilis, syempre may background naman kasi tayo sa dentistry, kaya hindi naman tayo mahihirapan. Tsaka yung mga competency gano'n, paulit-ulit lang naman sa dentistry.
At ano lang naman yun parang routine lang naman talaga dentistry. Katulad yung mga BLS training, kaya para magkaroon ka ng certificate, next year gagawin mo na naman. So talaga magiging stock knowledge mo kahit medyo matagal na hindi mo nagawa, pero nandun pa rin pagka nabasa mo, alam mo na agad, mare-recall mo. So wala naman talaga tayo magiging problema sa ganun. Yan. Tapos nabigay na ulit sa akin yung mga iba kong pang uniform. Ito siya. So yan, kompleto na. Bali ang uniform ko, yun nga, 5 scrub suit na pang upper. Tapos scrub suit na pants, nabigay na sa akin isa. So binigyan pa ako ng extra pang 2. So yung mga uniform na yan, libre lahat. Provided talaga na lahat. Tapos ang ganda ng tatak ng uniform. Cherokee pa yung tatak ng scrub suit, branded pa. Tapos binigyan din ako ng sapatos na gagamitin dun sa clinic. Kailangan lang talaga pagka papasok ay is naka-civilian, yung uniform dun mo lang sa clinic dadalhin. So yan, inuwi ko muna yung uniform ko para malaban ko. Hindi ko pa sure kasi kung sila maglalaban ng uniform, kaso hindi naman kakasya lahat sa locker. Kasi may binigay din sa akin locker na akin lang talaga. Kung puro ganyan yung dadaling ko, di ba? So, kailangan iuwi ko pa rin. Tapos magdala lang ako ng yung gagamitin ko at least 2 pair, di ba? At least para may for 2 days, gano'n. Para at least hindi masyadong punong-puno yung locker ko ng uniform ko. Ito, nagkasama na ulit kami ni Santi. Yun nga, ganun nga pala pakiramdam pag lagi kayo magkasama. Meron kayong separation anxiety. Medyo na-feel ko kanina yun. Namimiss ko yung boses niya, tsaka yung ingay niya, tsaka yung kulit niya, tsaka syempre yung medyo may konting tantrum, syempre nakakamiss. Okay naman daw yung silang dalawa kanina ng mami niya, nakatulog naman daw siya ng maayos. At nagtataka nga siya, pag ako yung nag-aalaga kay Santi, masyadong malambing, pag siya daw hindi. Sumusunod lang na sumusunod, hindi yung makulit yan. At ang pasok ng mami niya ngayon is night duty, so pumasok na. So mga nakadating ako dito, medyo na-late din ako ng konti kasi meron akong tinatapos na competency about fire and safety tsaka yung infection control. Magkasama kasi siya sa module. Ang haba. So nung pagtingin ko sa relo ko, 5:15 na, ginawa ko, in-stop ko na lang, kukontinue ko na lang bukas. Ang haba na nung binasa ko. Parang nung sinimulan ko yung mga 4 ano pa lang siya mga 4:40, tapos yung mga basahan pa lang tsaka papanood ng video, inabot na ako ng 5:15, ganun kahaba talaga siya. Tapos wala pa ako doon sa sasagutan ko yung i-answer ko. Tsaka parang hindi pa siya tapos, ang haba pa. Kaya bukas ko na lang i-continue. Kaya yan, so second day of work natin, ganun pa rin. So, kailangan ko talaga matapos itong mga competency para at least ma-registered na ako dito na as dental nurse. And hopefully, yun nga, mag-continuous education tayo. And we'll see kung ano hanggang saan yung maabot natin in the field of dentistry dito sa UK. Yan. So, salamat nga po pala sa panonood po ulit sa channel ng anak ko. At sinasama ko na rin yung work ko para at least may share ko lang din sa inyo. Saka yun, basta gagawa namin kung paano nag-apply si mami dito, kung paano yung path niya, kung paano rin yung pag-a-apply ko dito, kung paano agad ako natanggap ng trabaho. At yung paano yung school ni Santi, marami ko kaming i-share sa inyo. Sana kung makatulong sa inyo kung meron po kayong balak na pumunta rin o mag-migrate dito sa UK. Kaya thank you po. Say thank you. Say thank you. Okay, thank you po. Thank you for watching.